paano mo napalaki yung portfolio mo? Lalo na yung pagpasok mo sa showbiz. Kasi knowing na ang daming kalaban, di ba? Kabilaan yan. Lalo na ngayon, parang everyone can be Saka hindi, alam mo, ang tingin ngayon sa mga makeup artists, hairstylists, celebrities na rin sila. Hindi na lang sila basta-basta nagpapaganda sa celebrities. Kaya, tama naman ang outfitan ng mami natin, no? Yes, diba? panalo. Uy, salamat po kayo. Hindi kasi talagang yun na talaga yung parang tama lang naman na itrato silang ganun. Kasi, I mean, ang mga celebrities, hindi naman lalabas ng buo yan without their team, diba? Yes, So ikaw, gaano kahalaga sa'yo yung pag-build ng portfolio at paano mo to na palaki? Alam mo before, parang akala ko hindi siya important. Until, parang feeling mo, pag may kumukuha project sa'yo, okay ka na, no? Oo. Pero alam mo, may nakita ko na, yung pinapakita niya, work ko pa siya 10 years ago, gandang-ganda siya. Yun yung gusto niyang look sa wedding niya. Or whatever event na gusto niya. Ito yung mga personal clients, no? May mga trabaho din before na yung inquiry niya at yung rate na i-offer sa'yo, tabla. Or, ito naman, common knowledge na when it's editorial rates, yung mga, di ba may magandang editorial rates, ganyan. It's either tabla siya, or minsan, lugi ka onte. Pero it's your association. Kasi kahit may mga works na low budget sila, choosy pa rin sila. Kasi the result should be explicit, superb, parang ganon. So doon ako nagbibuild ng folio na kinoconsider ko siya as paid practice. Nag-practice ako ng craft ko today. Yung bayad niya is just enough for logistics to pay my assistant, my driver, yung gastos for the day. Or ibibigay ko doon sa hairstylist ko or ka-team ko na kasama ko for the day. Kino-consider ko siya na it's always an opportunity. Kesa nakahilata ako sa bahay, magpapadeliver lang ako ng kung ano-ano, mag-online shopping ako, ganon. Alam mo yon, kino-consider ko lagi anything ng opportunity. Mafe-feel mo naman, parang blessing din kay Lord na binigyan niya tayo ng conscience and gut feel. Alam mo naman kapag medyo too much na. Exactly. So you would know when's the best time to say no. Pero properly. Diba? And then secondly, like ko consider, itong taong tong nagre-reach out sa akin, for example, for this one, someone contacted me that's very very dear to me, si Mela, diba? Ganon. Or kunwari, you'll reach out to me. Ganon. Iko-consider ko yon. Parang this is a good bridge for me maybe to explore another field or to meet new people or to give back and thank naman tong taong to na may mga trabaho minsan hindi ko na ina-ask na, uy, ano ba to? Ganito. Well, may mga ganun ako. Wala. And minsan I consider them because I have a team now. There's around 40 artists na hair and makeup under my team. Wow! So, congratulations! Thank you. Kino-consider ko rin to as my networking to meet new people. So, the people with me in my team, may job din. Kasi iba-iba sila. May single mom. Merong mas maraming single Becky na maraming binubuhay. Alam mo yun? Merong pamilyado. Alam mo yun, merong mga kanya-kanya talagang kanya-kanya situation na like ko silang kino-consider sa rotation ng racket. Kaya I always say yes to work. Mga ganyang drama. Ito naman in general, Mama. Ma-recommend ba natin sa mga nanonood sa atin na good income pa din yung pagiging freelancer o pag-freelancing? Good income pa rin naman siya. Pero syempre lagi may risk. Pero kung kunwari may regular job ka ngayon, simulan mo siya as your side hustle talaga. Bago ka hindi yung parang hindi na kasi totoo yung sa pelikula na stop ko lahat, simulan ko to, tapos magsasak. Kasi hindi siya smart gawin. Yeah, hindi siya smart gawin. Lalo na kung may regular na pumapasok sa... And marami kang binubuhay. Exactly. Diba? Isa pa yan, binubuhay mo. Aside sa binubuhay mo yung sarili mo. Kasi hindi natin pwedeng abusuhin yung sarili natin. Exactly. Kasi pag ikaw bumigay, wala na. Yes. Diba? So, okay mag-freelance, pero you start it slowly. Mafe-feel mo when nasasabi mo, ito na yung gagawin ko talaga fully. Yung sa amin, risk lang talaga. Kasi wala namang nag-pressure sa amin na bubuhayin sila or something. Pero now, I'm proud to say na kami na yung bumubuhay doon sa bumubuhay sa amin before. Yes, sobrang okay na. Kami na yung nagpapasyal sa kanila abroad. Pero generally nga, sa journey na to as freelance, hindi replaceable ka. Yun like ko sinasabi, you are replaceable. No matter how famous you are right now, kinabukasan pwedeng wala ka. Nakikita nyo naman sa social media yan . On top of their game, onting pagkakamali mo. It can happen to anyone. At hindi lahat nabibigyan ng second, third, fourth chance. Kaya nag-try din ako mag-diversify. Hairstylist din ako eventually. Alam mo kung ba't ako naging hairstylist? I have a shoot before. Cut the story short, ang shoot niya abroad, may visa yon, kinuha na kami visa, hindi dumating yung hairstylist na binu. Instead na magsisihan, naghanap kami ng hair doon, ang mahal, hindi kaya, nag-practice kami, then kinausap yung client na,
ito na lang yung hair peg, simple na lang. Kasi yun sa nangyari. By din ng client, pumayag, ganda ng result. Kami pa naman yung kinuha for the next how many years for this brand. Lagi namin ginagawa yung campaign niya. Pero after nangyari nun, pagbalik, nag-aaral ako mag-hair. Kasi para sabi ko, pag tinalikuran ako ng tao, may fallback ako. Sabi at kapag may low budget, pwede ko tanggapin. Nabitin ka ba? Para sa iba pang praktikal at diskarte finance tips, follow and subscribe sa Para-Paraan with Salmon on YouTube, Spotify, and other socials.